Magandang araw mga banateros at ito na nga mag-usap-usap lang tayo kung bakit ba talaga natin hate ang China. Unahin ko sa lahat hindi po ako kumakampi sa China. Ako po ay Pilipino at ang kinakampihan ko ang ating lahi, wala nang iba. I do not hate America, I do not hate China. I love my country, the Philippines. Anyway, pag-usapan lang natin na maigi ito. Kasi hindi ko maintindihan bakit maraming mga Pilipino ang galit na galit sa China. Alam nyo, gusto ko lang sabihin ito, no? Huwag po kasi tayo magpapalinlang sa ilang mga politiko sa ating bansa. Marami sa ating mga politiko sa Pilipinas, ginagamit itong issue na to kasi this is a social issue. Bakit ko nasabing social issue to? Kasi yung ginagawa na pambubuli ng China sa Pilipinas ay nagsisimbolo ng kalalagayan ng bawat Pilipino. Ano ibig sabihin nito? Kasi tayo mga Pilipino, pag tayo ay may nakikitang naaapi, kinakampihan ho natin yan. Yan ang ugali natin. Kasi nga dahil sa ating kalagayan, na feeling natin, lagi tayong inaapi. Pag kami nakakalamang sa atin sa financial, feeling natin inaapi tayo. Pag merong mga nakikita nating nakakaangat na mga Pilipino at VIP ang datingan, feeling natin inaapi tayo. Kaya na lang, yung ginagawa ng China sa atin, marami ang masasabi nating nakikisama sa kanila sa mga inaapi doon na pinalalabas ng iilang mga nasa opisyal natin na pinapalabas nila, inaapi tayo, kaya atin ito, kaya dapat ipagtanggol natin ito, ganyan-ganyan. Tapos, gagamitin nila ngayon ito sa kanilang sariling interes. Ano yun? Pangangampanya. Nakakita kayo ng dalawang politiko maingay, si Ontiveros at si Gibo? Politiko yung mga yan. Ginamit nila sa kanilang poster, yung atin ito, ginamit yung poster na pinaglalaban kuno tayo, at tayo naman tuwan-tuwa. Lalaban kami against China, ganyan-ganyan. Alam niyo ba, kung talagang galit kayo sa nang-aapi sa atin, kung galit kayo sa sumasakop ng ating island, excuse me po, at kung magtatanong po tayo sa mga tunay na expert at hindi yung nagagaling-galingan, kahit itanong po natin mismo doon sa gobyerno natin, alam niyo ba na hindi lang China ang sumasakop dyan sa katubigan natin? Marami pa po. Nandyan ang Taiwan, nandyan po ang Vietnam, nandyan po ang Malaysia. Kung talagang nagagalit tayo dahil inaagaw sa atin yan at hindi lamang for political reasons, magalit din tayo sa ibang bansa. Bakit lang sa China? Kasi nga, meron tayong ganong klaseng sitwasyon sa ating puso na lagi tayong inaapi ng China, mayayaman ng China. Yung parang gusto natin bumawi sa kanila na hindi, mayaman kami, may pera kami, ganyan kami, hindi kami papaapi. Sa totoo lang, hindi lang naman po China eh. So kung talagang hate natin sila, bakit China lang? Di ba ho? Ang problema, nagpapagatong ho tayo. Nagpapagatong po tayo dito sa mga politikong ginagamit lamang ito para sa kanilang sariling kapakanan. Bigyan ko lamang kayo ng historical background. Kayo ho, tayo, bawat isa sa atin, nag-aral ho tayo sa ating history. Tanungin ko ho kayo, sino-sino ho ba ang sumakop ng Pilipinas? Sige nga ho, ba mga Espanyol? Sino pa? Hapon. Tama-tama na, dito ako sa Japan. Sino pa? Amerika. Tama? Tanungin ko ho kayo. Nung panahon na yun, meron na ho bang China? Meron na. Ang tanong, nagpunta ba sila sa Pilipinas? Oo. O pangatlong tanong, sinakop ba nila tayo noon? Hindi po. Sa katunayan, marami pa ho sa ating mga Pilipino ang lahing Chino. Di ba po? Sigurado ako sa inyo, marami sa inyo, ang boss nyo, Chinese. O maaari, mga lolo't lola ninyo ay Chinese. Maybe hap-hap kayo, di ba? At anong ginawa nila?
kalakal. Ganun lamang po, negosyo. In other words, tinulungan nila tayo sa pagninegosyo. Diyan tayo natuto, magnegosyo. O, tanungin ko nga kayo, yung mga manginginom dyan, sino ho ba ang may-ari ng alak dyan? Ang San Miguel Beer. Yung pinapasyalan natin, S-OIM, yung SM. Kanino ho ba yan? Huling tanong, pag tayo pupunta ng ibang bansa gamit ang Palapad Airline, ano ho ba may lahing may ari nun? Eh baka nga mismo yung tinitirhan ninyo. Kung kayo nasa kondo, abay malamang, Chinese din. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit kailangan nating magalit doon. Eh sa katunayan, sila ang tagal-tagal na sa Pilipinas. Di ba ho? Ang tagal na ho nila na nakikipagkalakal, galit na galit tayo sa kanila. Anong dahilan? Di ba po? Ang dahilan, dahil tayo ay ginagatungan ng mga politikong nakikinabang sa ating bansa. Di ba? Yan ang katunayan. Tanungin kita, pagka meron bang yung tinatawag na sa Amerika, yung ano ho ba ang tawag doon? Filipino hate? Taiwanese hate? O Taiwan hate? Hindi ho. Anong tawag doon? Asian hate. Bakit ho Asian? Kasi ho, ang katunayan ho niyan, dapat tayo mga Asyano ay nagsasama-sama at nagtutulungan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan bakit ang bansang Amerika na napakalayo sa atin, ang nagdidikta sa atin na awayin natin ng kapwa Asyano natin. Pero pagpunta naman sa bansa nila, sasabihin nila Asian hate o magkakaroon ng Asian hate. Diba? Sinusuntok doon yung basta nakakita ng Asian. Sinasapak, minsan minamag sila. Diba? Asian hate po yun. Sinabi man Chinese hate, Filipino hate, hindi ho. Asian. We are Asian. Dapat ganun ho tayo pag pumunta sa ibang bansa. Itaas natin ang bandila ng buong Asian. Bakit po? Kasi kapitbahay natin yan. Dapat po tayo ay nakikipag-ayos sa kanila, negosyasyong may dokumento, at nag-uusap-usap na huwag tayo magpapadikta sa dikta ho ng mga nasa West. Ulitin ko, hindi ko sinasabing awayin natin sila. Alam mo, eto nakakalungkot. Nakakalungkot kasi sabi nga sa Southeast Asian country, tayo lang, the only Christian nation in the Southeast Asian part. Tayo lang daw ang Christian nation. And yet, we tend to hate other race. Can you just imagine that? Bringing the name of Christ, we are dominated by a Roman Catholic Church. And yet, we want to hate. What kind of religion is that? Tanungin kita. Di ba naiinis ka pag merong nangyayari tulad sa Hamas, Israel, nagagalit ka? Bakit ba itong mga to ay nakikipag-away sa ngalan ng relihiyon? Tama, mali? Hindi naman yung ginagawa natin. Kristiyano tayo kuno bilang isang bansa. Pero we hate other race. Tinuturuan tayong maggalit sa ibang lahi. Bakit? Isipin nyo maigi yun, ha? Hindi nyo ba naiisip yun? Galit po tayo dun sa mga ibang relihiyon na nagtuturo ng di umano, ng galit, pumapatay sa ngalan ng relihiyon. Di ba? Gagalit tayo dun. Kinukundima pa nga natin yun. Pero, tayo naman, bilang isang Christian country, tinuturoan naman ng mga politiko magalit sa kapitbahay natin, sa mga kalahi natin. Bakit kalahi? Marami ho sa atin may Chinese blood. Tama, mali? Kayo na ho sumagot. Sigurado ako sa inyo, marami sa inyong hap-hap, o hindi hap-hap, quarter, 25%, Chino tayo. Bigyan ko pa example, ha?
Singapore. Alam nyo ba ang Singapore galing sa Malaysia? Ngunit ang ginawa ni Lee Kuan Yew ay minahal niya ang bawat lahi. Panoorin nyo yan sa documentary na Netflix. Minahal niya ho ang bawat lahing nasa lugar nila at binigyan niya ng opportunity. Niyakap niya ika nga. Ano nangyari? Matagumpay ang Singapore. Isa sa makapangyarihang bansa ang Singapore. Nag-unite sila. Hindi ho nila inaway ang Chinese. So nagkasundo sila. Although Chinese si Lee Kuan Yew, yung kanya, kita nyo ng pangalan pala Lee Kuan Yew. And yet, pag pumunta ko kayo sa Singapore, diverse ho ang lahi doon. Sa Malaysia, diverse din ho ang lahi doon. Hindi naman pumalay lahat eh. Maraming doon din, Chinese din. Eto pa. Sa Japan, alam niyo ba sa Japan, nakakalungkot. Bakit? Kasi may translation. Sa mga train, may translation. Magsasalita, di ba? Ng next station, ganyan, English. Tapos meron translation ng Japanese, syempre. At may translation po ng Chinese. Sa madaling salita, niyayakap po nila ang lahi ng Chinese dito sa Japan. Tayo, anong ginagawa natin? Dahil turo ng mga politikong may sariling interes sa ating bayan, tinuturoan tayong magalit sa Chinese. Bakit? Hindi ko maintindihan. Ba't di na lang natin mahalin ang bawat lahi? Makipag-usap sa bawat lahi. Magkaroon ng documented negotiation sa bawat lahi. Hindi ho negotiation lang na daldal, ha? Dapat dokumentado. At sabihin natin na tayo'y mag-usap, tayo'y isang magkakapit-bahay, tayo'y Asia. Dapat tayo mga Asian ay nagtutulungan at nag-uusap. Eh ano nangyayari? Tinuturuan tayo sa West na awayin ang ibang lahi, lalong-lalo na ang China. Again, I am not a Chinese propagandist. I do not love China only. I love every race. Chinese, American, whatever race. Ayoko magalit sa kanila. Bakit di na lang tayo magtulungan? Yun lang naman kasimple. Magtulungan tayo. At dapat, ang pinakamahal natin ay lahi natin. So sa huli kong punto, anong kita? Handa ka bang itigil ang iyong trabaho ngayon? Handa ka bang itigil ang pamamasyal? Handa ka bang isakripisyo ang iyong asawa sa isang gera? Yan ang gusto mangyari ng ibang bansa sa atin. Magkaroon ng gera sa China. Gamitin tayo, mga Pilipino, na makipagdigmaan sa China dahil gusto nila. May sarili silang interes na ginagatungan nila yung awayan sa West Philippine Sea na hindi lang naman China. Isipin nyo to, ha. Hindi lang po China nandyan sa West Philippine Sea. Pinakamarami nga ho niya Vietnam. Bakit itong Amerika ang ginagamit lang na galit ay dun sa China? Isipin nyo mabuti yan. Bakit ganon? Diba? Hindi po ba natin pwedeng kausapin na lang? Upuan na lang? Diba? Bakit kailangan natin silang awayin? Eh kasi nga ho, yung ibang bansa may interes na awayin sila at tayo ang ginagamit nilang pawn o yung sa chess, di ba? Tayo ang pinambabala nila sa unahan. Eh, pambihira. Tatanga-tanga ba tayo, mga Pilipino? At gagamitin na naman tayo. Bakit to? Nasa kasaysayan ho natin yan. Ginamit ho tayo, tandaan ninyo, ginamit ho tayo panlaban sa mga Hapon noon. Di ba? Tama, mali. Tayo ho ang sumagot. Tayo rin, ginamit din ho tayo panlaban sa Espanyol. Di ba? Oh. Tanungin ko kayo uli. Handa na ba kayo makipaggera? Handa na ba kayong itigil ang inyong trabaho? Handa na po ba kayong itulak ang ating mga tatay, ating mga asawa para sa isang digmaan? Handa na ba kayong hindi magbakasyon ngayong Disyembre kaysa na mag-celebrate ng Christmas, tayo makikipagdigmaan? Handa na ho ba kayo?
Ay, kayo hubay, utu-utu pa rin hanggang ngayon sa ibang lahi. Huwag po sana. Mahalin natin ang ating bayan. Salamat.